Itsura ng manok na may Marek disease. Hey, what's up? Good morning mga pards. Nandito ulit tayo sa ating manukan. Nakakalungkot lang dahil nagkaroon tayo ng isang hen natin na malakas mangitlog is nagkaroon ng isang disease na hindi na magagamot. So yun nga, nalulungkot ako kasi isa to sa pinakamalakas mangitlog natin dito and gusto kong paramihin to kasi malaking hen and yung tatay nito is directly import galing US ni Pastor Aldrin. Tapos yung hen is light Sussex. So malakas to mangitlog and bata pa, so nangihinayang ako kasi di natin napalahi. Mamaya pakita ko sa inyo, pero before that pakain muna tayo ng mga manok. Let's go. Nalinisan na natin yung ating mga painuman dahil nga kailangan natin mag-disinfect. So nabrushan ko na sila, tapos na-disinfect ko rin itong mga to. May mga tubig na yan, so maglalagay tayo dito ng probiotics yung ginawa natin. Yung probiotics na merong fermented malunggay. So magpapainom tayo sa kanila ngayon. Tara. Probiotics natin ginawa, so paubos na rin siya and gagawa na rin ulit tayo siguro by next week. Mga next rest day ko gagawa ulit tayo nito. Papakita ko sa inyo kung paano gawin to. Madali lang naman mga pards, so let's go. Sa muli, ang ratio nito, isang puno dito sa takip nito para isang 1 gallon dyan. So isang puno dito. Pag dito kalahati lang. Tara, maglagay tayo mga pards. Didisinfect muna natin yung laging tinatambayan ng ating hen na nagkaroon ng Marek disease. So dito siya lagi natutulog, dyan siya nagro-roost. So ito yung unahin nating disinfect. Tubig na may Sunrox, tapos Major D. Pinaghalo ko na sila mga parts. Yan, may mga ipot-ipot na yan. Portable yan. Yan. Nawalisan ko na rin ito mga parts. Tanggal ko na yung mga ipot nila. Ito yung dapat nating banatan. Tapos susunod natin yung kalapit o katabing pen. And since nakabukas to dito, tumatambay rin siya dito. So disinfect na natin yung loob nito. Importante yan. Since na virus yung kalaban natin dito. Kasi sabi dun sa Google University, possible siyang mag-spread through alikabok or hangin. Paki-correct na lang ako dun sa may mga alam kung tama yung pinagsasabi ko, pa-comment na lang mga pards. Pero importante sa akin is ma-disinfect tong ikot ng ating kulungan. Sabi ng iba, lalo yung mga kapitbahay ko dito na napaka-arte ko daw sa kulungan, ba't ko daw kailangan i-disinfect weekly. Di bali ng maarte, basta wag maubos yung aking mga manok kasi mahirap na, di ba? So prevent na natin yung pagkalat ng virus. Okay, pakita ko na sa inyo ito yung nagkaroon nating, yung manok natin nagkaroon ng Marek disease. Ito siya, kinulong ko na dito kahapon dahil yun nga, baka makapag-spread pa siya ng kanyang ipot. And since yung mga manok natin is mahilig tawag ba nun, magkalaykay, and baka matuka pa yung ipot niya and mahawa yung ibang manok. So mas maganda na kinulong ko siya dito or kinulong na natin yung manok na mayroong sakit para yun nga, maiwas natin mag-spread yung virus. So umaasa pa naman ako na gagamot siya, but sad to say na upon checking sa net and even dun sa mga kakilala nating nagbi-breed ng manok is walang gamot yung Marek disease. So forever na siyang ganyan, lumpo hanggang sa mamatay, pumayat hanggang mamatay. So ang solusyon natin dito, since na mataba pa naman siya and
siguro mga nasa 2 kilos din tong manok na to. Katayin na natin kasi based sa internet nga, safe naman siya sa tao and pwedeng katayin yung manok. So ito yung manok natin nagkaroon ng Marek disease. Sayang yan, ang ganda niyan parts. Ayan oh. Rose comb yan tol. Rose comb. Tapos ang laking hen nito. So nakakapanghinayang lang. And na-disinfect ko na rin yung paikot nitong kulungan, ini yung bawat room ng ating manok. So ganoon talaga, may lalabas, may mawawala, siguro mayroon ding papalit. So nakakapagod lang pero laban lang. Nalulungkot lang ako kasi laki nitong hen na to and malakas tong mangitlog. Bata pa, siguro nasa 9 months pa lang siya. So, yun talaga. So sa inyo, advice ko lang, pag meron kayo nakitang ganito na parang nalumpo, nawala kasi kala ko ano siya, kala ko stroke lang kasi sobrang init. So ginawa ko nung isang araw, I mean yung kahapon is pinaliguan ko siya, tapos pininom ko pa ng vitamins, pero hanggang ngayon ganun pa rin. So ayoko naman nung umasa, baka mamatay lang. So pag may nakita kayong ganito, yung parang na-stroke yung manok nyo, possible Marek yan mga parts, and i-separate nyo na para wag kumalat yung ipot and wag nang matukapan ng ibang alaga yung manok para wag mag-spread yung viruses. So yun nga, instead na para wag maubos yung ating manok, sacrifice natin yung isa. So yun, madami pa naman darating dyan for sure. So let's go. Itsura ng manok na may Marek disease, nai-straight yung papunta ng harap, di siya makalakad, di makatayo, pero malakas siyang kumain. Yan. Di na siya makalakad, so kahit pa siya tulungan tumayo, ayan, ganyan na lang siya palagi. Nakakalungkot lang. Ayan, tinatry pa naman niyang lumakad pero hirap na siya. Ito pa naman tong hawakan ni Carlos, yung anak ko mga pards. Isa to sa favorite niyang manok dito. Ang laki na ito, oh. Ang bigat. Mga sa 2 kilos talaga to, ang bigat oh. Tapos pag hinawakan mo yung ilalim ng kanyang tiyan niya, laman na laman. So posibleng mangingitlog na to kasi yan, ang ingay niya na kanina eh. Pero wala tayong magagawa, I need to give up kaysa maubos yung mga kasama nating manok dito. Nakakalungkot lang. Ay laki pa naman nito. Mga parks, maraming salamat sa panonood. God bless you and ride safe. Happy farming.